Bago pa tayo mag-update sa Roha na episode 8. Oh Lord, save me my drug. Wait. Episode 7, I'd rather say. Bago pa natin ihatid ang update ng episode 7, mga kaibigan, na ito po ang nagkalat ng mga video sa social media. Let's go watch this. Ito ay nihanda sa atin ni Shipper. Kunin nyo! Makita natin dito, ito yung mga aabangan nating mala aksyon na mangyayari sa episode 8, mga kaibigan. Katatapos lang natin ng episode 7 kung saan binigyan ng pagkain ni Maymay ang bisita ng Roha na kanyang nakita na nagtatago sa ilalim ng beddings. Pangalawa, itong aabangan bukas ay mapapasubo na si Maymay and Donnie sa labanan, mga kaibigan. So yes, yan po ang ipinakita dito ni Shipper Page. Ito po yung mangyayari bukas, mga kaibigan, sa episode ng La Playa Roja. Sabi ni Dreamscape, as the danger rises, one question remains: who makes it out alive? Ngayong nalaman na sa episode 7 kasi po, nalaman na ng mga hostage takers na may ibang tao liban sa kanila na umiikot at gumagala sa La Playa Roja, mga kaibigan, knowing na may sumira ng isang CCTV, at yan po ay si Liam at saka si Olsen Bonifacio, mga kaibigan. Pero yes, Maymay and Trata ay nakahanap po ng way paano makahanap ng tulong. Yun nga lang, susungasong pupuntahan nila ang building ng Roja para makakuha ng mga packet wifi from the guests room, mga kaibigan. Makapasok kaya sila ng ganun kadali, gayong umiikot po ang mga CCTV camera sa buong hotel. Kaso nga lang po, may isa pang problema kasi nga po itong pamilya ni Nikki Valdez at Chris Villanueva kasama si Sia Grace, ayun, ay binabaybay din ang way papunta ng kanilang room. Kaso nga lang, ayun, nakita sila ni Luna Javier. So yes, yan po ang pakakabangan natin. Anong mangyayari? Sino kaya ang makakalaban ni Maymay and Trata or Luna Javier na mapalaban na rin si Liam Roja, mga kaibigan? Now, sabi ni Netflix, get you man with expressive eyes and sweetest smile. Nang dahil sa mga mata na yan ni Tony, ay kumuha po ito ng maraming Ang galing. Pilot Shari and Donnie Pangilinan. Ang galing. And Maymay too, di ba? Aside from also the her boys, leading we have- lady era here for it. Yes, and action era as well, Yeah. di ba? And then sila Kai are also there. Well, first for the boys, pupurihin natin yung boys sa dedication nila, sa love nila for their craft, and how they really want to be there also for the action scenes as well as the drama scenes. And magaling yung two boys talaga. Magaling sila and mabait din. So on and off screen for Roja, we have so much fun. And then, syempre, kila Maiden and everyone else, all of the younger actors, nakakatawa ate because they ask a lot of questions. Yeah. Ayun, nakakatuwa kasi nagtatanong sila. Ganun talaga ang mga baguhan. Kailangan mong magtanong kung hindi ka sigurado. Grabe yung pinagdaanan ko to come from characters I used to play there where you are charming. That's not my focus now. So yun po ang sabi ng isang Donnie Pangilinan. Nanabangan po natin ang paglabas ng Metro magazine ng kanilang pa-feature on Donnie and Kyle, mga kaibigan. Kasi Metro Mag is saying in Roja, Donnie Pangilinan and Kyle Echari break free from the familiar and dive into their most demanding roles. Ayan po, meron na po silang pa-write up dyan, at meron na rin po silang ginawang pa-feature. Syempre, episode 7 ng Roja, done watching. Grabe ang intense. Ako yung kinakabahan kay Luna Javier daw po, mga kaibigan, na pong talagang nakaka-intense kasi ito at kilala na ni Mr. Joel Torre ang papaalis na staff
na si Olsen Bonifacio at hahanapin na nila ang head of security na lolo na si Chief Lo at kasama na rin si Olsen Bonifacio dyan mga kaibigan aside from Liam Roja. So ano kayang mangyayari bukas ng gabi sa episode 8 mga kaibigan? Tapos na sa dining din siya ni Liam. Ano ba ibig sabihin doon? Kasi magkasama po sila. Ayan, tuwanan na ng music. Kakasama po sa kitchen si Luyanong, Donnie Pangilinan. Donnie Pangilinan and May Antrata mga kaibigan. Siguro ay isa sa behind the scenes yun po mga kaibigan. Kasi magkasama po sila Donnie, Kyle, and ng music. Kakasama po sa kitchen si Luyanong. So yes, yan po ang ating nakita. The shower is saying, gosh, nakakaba. May Antrata mga kaibigan. Sunod na episode siguro para bukas mahuli kaya si Liam at Luna. Pero grabe, sobrang napahanga ako sa fight scene ni Luna. Nakanganga ako. Ganda ng Roja. Napaka-intense. Ayan po. So, pero ang latest po mga kaibigan sa Roja ay ito. Yeah, so excited for episode 8. Sabi ni In Love With You after watching episode 7 kanina. I'm loving Luna and Mama Ona's tandem. Can't wait for tomorrow's episode. Especially Luna's fighting scenes kasi bukas daw po ay mag-uumpisa na si Mayma Entrata para makipaglaban para isave si Zia Grace saan tumakbo sa kabilang building para kuhanin ang gamot ng kanyang inay na nagiging weak dahil sa kakatakbo nila para magtago from the hostage taker mga kaibigan. Sabi ni Donnie 5 minutes ago, a donification na Twitter account, did a Roja marathon with my mom today. I did daw. Nanood sila ng Roja marathon. We rewatched episode 1 to the current episode and my gosh, ang ganda talaga ng show. Pacing is good. Kasi napakabilis po ng pacing ng Roja mga kaibigan. No dull moments kasi nga po talagang mapapa-excite ka sa next episode dahilan po sa bilis ng mga pangyayari sa isla and wala kang dapat i-miss na episode kasi sa bilis ng pacing nito hindi mo pwedeng makaligtaan kung sino na ang pinatay at kung ano nang ginawa ng mga hostage taker sa mga hostages mga kaibigan. Ang sabi pa ni Donnie Twitter account, ganda ng latag ng story and characters. Every episode is exciting and every episode na bibilib kami kay Donnie Pangilinan. He's really come so far. Ka-proud daw po sabi ni Donnie. Yes, very good Donato, yan ang sabi ng taga-subaybay niya. Sayang naman, pero pwede pa naman manood sa Netflix. Mas exciting bukas. Naku, exciting po. Di napanood ni Shancy ang 6 and 7. Naku, available na po ang 6 and 7. Katatapos ko lang din po manood ng 7. I'm gonna be sharing some of the tidbits sa YouTube account ko mga kaibigan. And rearrange nga lang pero nandun pa rin naman po. Dire-diretso pa rin naman po ang tawag dito, order ng videos. Yung nga lang nire-arrange lang natin ang mga arrangement ng pictures but then dire-diretso pa rin po ang mga salita nila. Exciting for episode 8. Laging bitin kasi nga po 20 minutes na lang po ngayon ang episode ng Netflix mga kaibigan. So talagang hindi talaga parang kulang yung 20 minutes na mapanood mo sila kasi napakaiksi po ng bawat episodes. Simula po episode 3 hanggang 7. Nako. Sabi ni Macha, abangan ko talaga to siya paglaki. Mala Catherine Bernardo, iyakan nung bata pa. Sikat. Saving Grace palang galing na. Galing talaga yung si Zia Grace mga kaibigan. Yung kaninang hindi ka naman iiwan na hindi daw siya sasama sa tatay niya kasi gusto niya magkasama sila palagi. So yes, Luna is becoming my favorite sabi ng isang fan account. Ayan, my favorite character in Roja is Luna.
She really went around looking for survivors and taking care of Mama Una. Can't wait for her long-awaited fight scene in episode 8 kasi nga po si Luna po, si Mama Entrata po, siya po yung unang nakakuha ng isang survivor, yung nakatago sa ilalim ng beddings. Tapos sumunod si Liam and Olsen na nasave nilang dalawa, si Janice de Belen and si Chief Law. And ito nga si Luna again, na-save niya uli itong si Chris Villanueva kasama si Zia Grace and si Nikki Valdez, mga kaibigan. Hindi ko lang maalala yung mga character names nila, pero ang alam ko ay ang real name po ng mga artista. So yes, napaka po ni Luna, napaka smart girl. Kung titingnan mo ang storya, kasi nga po dahilan po siya po ang may-ari ng lupain, nakuha ng mga Roja ang isla, pero kinuha silang magpapamilya na magtatrabaho sa kitchen ng hotel. So kung kaya alam ni Luna saan siya dapat iiwas sa mga CCTV cameras, mga kaibigan. So kung kaya eto si Luna at susundan si Zia Grace at mapasubo na talaga sa labanan bukas si Maymay Entrata or si Luna Javier, mga kaibigan. Mara is saying bawat episode ng Roja iba-iba ang emotions, iyak, tawa, tension, lahat. At ang ganda pa, iba't ibang kwento ang ipinapakita, hindi lang about sa isang karakter, kaya lagi kang may excitement at curiosity sa next scene. Sulit na sulit every minute. Thank you for that, Miss Mara. Aba. So yes, kung napanood nyo ang 6 at napanood nyo ang 7, makikita nyo ang smart move ng isang Luna Javier, ng isang Liam Roja at ng Olsen Bonifacio na yan, mga kaibigan, when it comes to staying away from the camera and in trying to save the lives of the people in La Playa Roja. Oo nga naman, sabi ni MD Celine, kaya hands down kay Maymay. She knows what she wants talaga. Yung tipong yung peg niya after nabuwag yung Mayward. Edcuff, hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Ang kulit at ang magandang yung walang love team, malaya kang makatrabaho ang lahat. So that is very, very good for Mary Del Mama Entrata kasi pwedeng kahit kani-kanino siya makikitandem para gumawa ng proyekto. And I think Bel Mariano will be doing the same. Kai Montenola as a soloist will be doing the same. Kasi nga po ang followers ni Bel Mariano is asking for projects para kay Bel Mariano na hindi kasama si Donnie Pangilinan. Aba! So yes, mga kaibigan, yan po ang ating pa-update sa oras na ito on Roja. Nakaka-proud silang lahat. So let's wait kung ano mangyari bukas, mga kaibigan. Donatix official saying Donnie delivered such a grounded, heartfelt performance in #Roja's latest episode. His growth shows in every moment. We are proud to stood in with you until this moment. Donato. Grabe ka, Maymay. Grabe ka intense yung character mo, sabi ni Accept the Reality. So yes, naglabasan na po ang mga nagmamahal kay Maymay Entrata at heto at nakipag-tweet na po sila. Tweet party sa Twitter world, mga kaibigan, using #Roja and #Maymay Entrata, #Donnie Pangilinan, and they are working here as some of them are solid Maymay, some of them are Maidon warriors, and some of them are solids of Donnie Pangilinan and Kyle Echari. So yes, isa lang ang masabi ng iba, sobrang bitin ang mga episodes, super pigil hininga na, but I know there will be more intense scenes coming. Galing mo, Liam Roja, and yes, ayan, proud na proud siyang isa siyang donators, mga kaibigan. Sabi ni Ryle, she episode 7 ng Roja done watching. Grabe ang intense, ako yung kinakabahan kay Miss Luna Javier. So yan lang po muna ang ating tampok ngayong gabi. Alexander Lexter Jules, magandang gabi po sa inyong lahat.